alam natin si Erwin Tulfo ay attack dog din yan, no? Ni Tambaluslos. Attack dog ni NGWM. Ang laki ng problema nila ngayon. Kasi itong si Erwin Tulfo, may nilabas na statement. Siguro naamoy din ni Erwin Tulfo na walang laban. Walang conviction. Talo tayo dito. Kaya naglabas siya ng pahayag na i-refile na lang daw ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara sa 20th Congress. So bakit nasabi ni Erwin Tulfo yan? Puta, nagka-problema sila ngayon ni Princess. Ito, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Erwin Tulfo para mag-guide tayo. Ito po. I think that the House will really refile it. That's what I heard from my colleagues. They'll refile it this 20th Congress. Yun na kailangan refile nila yung case. Yung 1-year ban, sir. That's what I heard. Well, yung before all this, sabi nila, pag ibinalik, they will refile it. I don't know how they will do it in mechanics. Hindi ko maintindihan eh. Yun ang, let's wait and see. And then we'll see where do we go after that. I know that there's a ban, 1-year ban. Kaya nga, iniisip ko, ano kaya yun? Putang ina, nadulas ka Erwin Tulfo dito. No? Nasitan ni Jason, oh. Ito dapat ang i-disqualify ng Comelec. Oh, ayan dapat. Aniwal talaga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatakil ni George Garcia. Aniwal, galit na yung kamag-anak niyang Garcia na petitioner dito, oh, kay Rich, oh. Ito, makinig kayo, ha? Lumabas din sa bunganga ni Rich, attack dog ni Tamba. Siyempre, yung kausap niya, attack dog din ni Tamba, mga kampo ni Tamba. Alam nga naman makipag-usap siya sa mga DDS, supporter, mga Duterte supporter. Ito, ang kausap niya, kongresista din. Di ba? Mga kampo ni Tamba, na ngayon binalik daw ang article of impeachment, ibig sabihin pala niyan, dismiss na. So mag-refile na lang sila sa 20th Congress. Wala na. Tapos na, Yan na. O ngayon, pag-file sa 20th Congress, may 1-year ban man. So walang impeachment ngayon. Walang impeachment. O saan? 2026, puta, mga ngamuti na yan. Malabo na yan. Kay Vice President Inday Sara, may 1-year ban na. Kay NGWM, wala pa. Ako, Duterte Youth Party List, galingan ho ninyo, lumaban kayo. Wala na, finish na this. Wala na, tinanggap na nila nito. Kaya pag ganito yung kanilang mga statement, tinanggap na nila, talo na sila. Tinanggap na nila, dismiss na. Tinanggap na nila na basura na ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kasi nga kung hindi yan basura, hindi ho sana sumagot na itong prosecution. Until now, hindi pa rin sila sumagot eh. Panay preskon lang. Ano lang, damage control lang ginagawa. Demolition job, ganyan, black propaganda lang ginagawa nila. Panay ganun lang. Para sabihin na buhay pa rin ang impeachment. Pero, pag pinapakinggan natin dito, si Erwin Tulfo, umamin siya dito na magkaroon ng refiling ng impeachment. Nagulat yung media, yung reporter. May 1-year ban. Automatic yan, next year. 2026, huwag na tayo magbulahan. Ang problema to guys, binara siya ni Princess ng mga aso. Maria Russell Berba, salamat sa pakulay. Ito na. Sabi ni Emily ni Buna, kalabog in bosyo na. Katulad yung bangag at babaho ng mga hindi naliligo. Ay, bakit hindi naliligo? Mario Russell Berba, habang buhay pa. Mga Duterte, naniniwala kami na sila pa rin ang inaasahan ng karamihan ng taong bayan. Laban pa rin sa kabutihan. Duterte lang po ang kailangan. Wag na tayo paanga-anga pa. Panga-anga talaga, oh. Okay, ito, Ako sa akin, para sa akin, good news po ito. Dahil si Erwin Tulfo, alam na natin yan, sanggang dikit niya Tambaluslos yan. Di ba may position siya sa May position siya sa Kongreso. Majority floor leader ba to? Correct me if I am wrong. Alam niya. Alam niya ang nangyayari. Alam niya ang galaw ni Tambaluslos. Ito na, nasabi man na i-refile na lang. Umamin na siya, tinanggap na niya
tinanggap na niya na walang kwenta ang articles of impeachment, madidismiss lang ito. Walang conviction na mangyayari. Kaya nga, sabi pala ni spokesperson ng impeachment court, ako Inday Sara, mag-file ako ng motion to dismiss. Wala pa naman. Sila na, sumurinder na. Oh. At tras abante na sila. Ang problema ito, hindi sila nagkaintindihan. Denial pa rin dito si Princess. Tanda mo si Princess ha, spokesperson ni Tambalos yun. O, pakinggan natin si Princess. O. Ma'am, meron din pong statement si Representative Erwin Tulfo regarding the possibility of refiling the impeachment complaint in the 20th Congress. Parang meron daw po siyang narinig na ganung usap-usapan. Can you confirm po if merong ganun pong plano? Saan kaya niya narinig? Kasi ako nandito din ako. Wala akong naririnig. Patay! Saan na narinig ni Erwin Tulfo? Kasi siya, nandyan daw siya. Lagi daw ng ganyan. Araw-araw preskon, ma'am, no? Wala kayo narinig, ma'am? Nilaglag ka ni Tambalos kung ganon. Kawawa naman si Princess. Wala daw siya narinig. Hindi mo alam, ma'am? Dapat nga, mauna dyan sa kanya, di ba? Na mayroon palang ganon na i-refile ang impeachment, labang kay Inday Sara. Siya walang alam. Insulto sa part niya. O hindi, tablahan sila ngayon. Bingi, bungol. O tablahan sila ngayon, walang narinig daw eh. The House transmitted the articles of impeachment already. We are awaiting for the Senate to act on its duty to proceed with the impeachment trial. Wala na, labo-labo na yung mga sagot niya. Panay, balik-balik na yung Senate is their duty to proceed impeachment trial. Labo-labo na, ma'am, no? Wala na, i-refile na nga, tumahimik ka na. Alam mo, malaking problema ho ito ngayon sa Kongreso ngayon, mga atakdog ni Tamba. Hindi man sila nagkaintindihan. Kung si Erwin sabi, narinig niya na mag-refile na lang. Pero dito, kay Princess, hindi daw niya narinig. Araw-araw daw siya nandyan. Walang ganun. Panganga ka daw, ma'am. So, labo-labo na sila ngayon. So yung spokesperson ni Tambalos, na-bypass na ni Erwin. Hello, RJ Vlog, magandang gabi ho sa inyo. Sabi ni Dave, galing ng tandem, Boy Dila ang ama, Princess Tinggil. Labo-labo na, ha? Hindi na nila maintindihan anong direksyon nila. Papunta bang impyerno na yan? Papuntang Kumunoy. Nahinanais, no? Yung ako spokesperson, sasabihin ko, ba't siguro alam din niya, no? Dinaya lang. Kaya siyempre, nakakahiya naman sa kanila kung susuko na sila. Siguro doon na yun, doon na papunta. Para sa akin, legit yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Bakit? Kasi kung wala silang plano na i-refile po ito, at kung hindi nila tanggap, natalo na sila, dapat gumawa na ho sila ng paraan. Nung pagsabi ng Senado, ito, i-comply ninyo ito para matuloy yung trial kasi nag-convene na kami. Hindi ho sana, nag-comply agad sila. Kaso hindi sila nag-comply. Panay dakdak. So, ibig sabihin nito, guys, inuubos lang ni Princess ni Tambaluslos yung panahon pa preskon pa media. Damage control lang ho ito. Pero at the end of the day, tanggap na pala nila na ma-dismiss talaga. Dismiss ito. So, ang next move nila ay refile. Kailan? 2026. Ang problema, hindi man matanggap-tanggap ni Princess ngayon. Siyempre, may source si Erwin Tulfo. Pero, biglang cambio si Erwin Tulfo. Pero nanindigan siya na meron siyang narinig. O, ito. Pakinggan natin si Erwin dito. Saw the statement sa isang online news
yung sinabi na they denied. Sa akin naman, it's not official. I didn't say na official na yun, i-refile ng Congress. Kaya nga sinasabi ko, hanggat hindi yung mga House leadership ang nagsalita or part of the prosecution, then lahat kami siguro sa baba, kasi I'm still a member of Congress, walang karapatan na mag-issue ng statement. I said, like, napag-usapan lang namin yung dalawang kaibigan na binati o sabi ko, oh boss, baka mag-i-refile, yun ang sabi. Mas pasyal kami dyan sa office mo, that's what they said. Hoy! No, kaibigan daw niya, ha? So sabi niya, hindi official. Oo nga, alam natin hindi official. Pero ikaw, tuta ka ni Tambaluslos, alam namin, sanggang dikit ka. So yung sinasabi mo na yan, talagang kongresista din. Ang sabi niya, oh boss, sino bang boss mo? Si Tambaluslos! Tapos, pasyal kami sa office mo. Tiga, ikaw papasyal ka sa kapareho mong kongresista? Papasyal ka kay Tambaluslos? So si Tambaluslos kausap mo. Putang ina. Huli kayo ngayon. Huli kayo ngayon, ha? Oh, boss. Pasyal kami sa office mo. So ibig sabihin, ang kausap niya, yung boss na. Sinong boss na? Tambaluslos. Patay ka dyan. Natapos na to. Suko rin ng mga buwang. So anong papel ni Princess? Panggulo lang.